naman. Okay, next question. Ngayon, kung tagapagligtas yan, yung tinatawag na Objection, moderator. Objection, proceed. moderator. Objection, negative. Pinagbabago niya yung words eh. Di mo ko maluloko. Pastor ka talaga. Sabi dito, saves. Wala namang binanggit na savior eh. Ano ka ba? Okay, Huwag mo okay. ginagawa tagapagligtas. Huwag mo tagapagligtas, mo gawing savior. Okay, Wala mo sinabi savior dyan eh. okay na. So, Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatad. Card bag sauce, simbahan. Ako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Brother Jando, your time start now. Okay, sinabi mo kanina na ang Baptist ay true church. Tanong, ilang taon na bang Baptist church, bro? Pwede ko sagutin pero mag-object ako, moderator. Hindi namin topic yan. Objection daw to. Pwede ko sagutin. Counter. Okay. Counter objection, proceed. Actually, siya naman ang nagbanggit niyan, moderator eh. Kaya siya banggit ng banggit about Baptist True Church. Hindi ko siya pwedeng tanungin. Siya nagbanggit ng banggit ng kanina. Ibig sabihin siya yung lumalabas sa topic kasi hindi mo namin topic ang Baptist True Church. Binabanggit-banggit niya. Okay. So, before ko i-judge, isang objection lang ha. So, before ko i-judge itong, kasi out of topic to, tinatanong ko muna si Brother Jando, ano po yung kinalaman sa tanong mo patungkol dito sa Christ, ano? Ang malaking kinalaman dito, moderator, ang sabi niya kasi, hindi kailangan ng iglesia. Okay. Tapos, binanggit niya na ang Baptist lang daw ang true church. Kaya tinanong ko siya ngayon, ilang taon na ba ang Baptist church? Kasi kaya na pa siya banggit ng banggit about Baptist church. Okay. So ganito, judgment natin dito pag kinokonek talaga ng ating nagtatanong doon sa topic, ay tinatanggap ko yan. However, kung para sa kabila, malayo na talaga to, pwede kang gumamit ng 10 second, Pastor Ruben. So gagamitin mo ba? Sasagot po ako. Proceed. Sasagot ako. Ready na po? Yes bro, time to show. Okay. Sagot. Ang tanong mo kasi kung kailan itong sagot ko. Doon mismo, 33 AD kay Kristo. Kasi Objection, moderator. Bro, isang objection ng every question ha, tapos pwede mo na lang ulitin ang tanong mo. Okay. Proceed lang muna, bro Ruben. Okay, yun ang sagot ko. Doon mismo galing kay Kristo nga ang Baptist kasi nga tunay ito na mga ligtas, hindi kagaya sa inyo na claim lang ng claim. Kaya Next question. Ang Baptist galing kay Kristo at Okay, next question. Okay, next question. Dahil inamin mo na ang Baptist pala daw ang true church na siyang tinatag ni Kristo na siya kanyang ililigtas ni Kristo, ang tanong ngayon, nung nakarating ang iglesia sa Antioquia, sino ang mga naging obispo ng Baptist doon? Marami. No, si Apostol Pablo mismo ang nag-aaral doon mismo. Marami mga nangaral doon, mga apostolis, nangaral sila mismo doon, maraming mga Kristiyano. Next question, out of topic ha. Next question. Saan natin mababasa na si Apostol Pablo ay bishop sa Antioch? Wala pong sinabi na gano'n na siya doon. Marami doon. Marami doon mga pumunta doon na tinatawag na nag-share. Litra por litra, wala mababasa. Pero si Pablo, bishop yun. Kasi nga, sabi niya nga, yung nagdi-deser bishop na mangaral ng salita ng Diyos, yung mangulo. Bishop, ang ibig sabihin, nangangaral ng salita ng Diyos or pastor. Next question. Next question. Yung third bishop of Antioch na si Bishop Ignatius, bishop ba ng Baptist yun?
Hindi yung bishop na baptist, hindi yung ligtas. Oh, hindi yung ligtas at wag mong ano yun. Hindi naman yung ligtas, kaya nga kayo nga hindi kayo ligtas, ibunga kayo ng mga taong mga kumontra sa aral ni Kristo. Kaya nga kumukontra kayo na si Kristo hindi sapat sa kaligtasan. Nakalain niyo yan kapag mag-claim kayo na kayo ang true church. Kaya hindi true church ang topic natin ngayon. O doon ka mag-focus sa sa ating topic. Okay, next. Next question. Bakit mo sinabing hindi siya Bishop of Antioch? Marami namang historical record na si Bishop Ignatius ay Bishop of Antioch. Okay, sagot. Bishop nga siya ninyo sa Katolik, hindi sa Baptist kasi nga hindi naman siya tinatawag na kay Kristo galing. Kontra nga siya sa aral kasi nga ang aral ninyo, no, parehas kayo, hindi kayo naniniwala sa kaligtasan na kay Kristo sapat na sa kaligtasan. At hindi ang ating topic yan. Nako, next question. Okay. Sabi mo, hindi sa iglesia ibibigay ang eternal life. Kung ganon, kanino? Okay, ang sagot ko, dito nga natatanggap kay Kristo ang kaligtasan na eternal life pagnanampalataya at yun Objection, ang moderator. Objection. Anong Hindi ko objection? tinatanong kung kanino matatanggap ang eternal life. Hindi ko tinatanong yon. Ang tanong ko, hindi daw sa iglesia ibibigay ang eternal life. Kung ganon, saan? Counter. Counter objection. Proceed. Wala akong sinabi na ang iglesia hindi binigyan. Natatanggap nga kami, iglesia nga kami Kristo, tinanggap nga namin yung eternal life Okay. sa pamagitan kay Kristo, hindi yung sa pagpasok sa iglesia. Okay, so ganito. Bro, Jando, magre-replace ka ba or doon ka pa din sa tanong mo? Okay. Lipat ako ng ibang Proceed, bro. tanong. Sinong Bible scholar ang nagsabi na hindi water baptism ang baptism na nasa Mark 16:16? Oh, dito na mismo sa Bible, bro. Dito na mismo si Kristo. Oh, ito sa Acts chapter 1, si Kristo ang nagsasabi dito. Sabi niya si Juan, nagbabaptize yun sa tubig. Pero siya nagbabaptize sa Spirit at pangako yun. Ay kung nabasa mo yung Mark 16, pangako. Sabi niya kung mananampalataya ka, binaptize ka, ay anong baptize doon? Objection, moderator. Objection, proceed. Ang tanong ko, sinong Bible scholar ang nagsabi na yung baptism sa Mark 16:16 is not referring to water baptism? Binanggit niyo yung kanina eh. Okay. Nag-object ka doon sa tanong na sino? Pastor, meron ka bang counter Sinong objection? Bible scholar? Oh, tatakbo ni Kristo. Sinong Bible scholar si Kristo? Proceed, bro. Proceed, bro. Walang Bible scholar na magsasabi diyan kasi si Kristo ang nagsasabi dito. Si Kristo nga sinabi ko eh. Ay sino ba ang paniliwaan mo? Yung Ayan. Next question. Okay, Saang so talata okay na yun ha. sinabi ni- Proceed. Saang talata sinabi ni Kristo na ang bautismo sa Mark 16:16 ay hindi water baptism? Saan talata mababasa yon? ito nga, oo. Acts chapter 1:3-5. Sabi nga ni Kristo, doon yun mismo sinabi niya na nag-assemble sila. Di ba? Nag-assemble sila sa Mark 16 bago bumalik sa langit. Sabi niya si Juan, nag-baptize lang yun sa tubig, pero siya nag-baptize sa Holy Ghost. At doon nangyari yung baptism sa Holy Ghost after believe. Sabi ni Paul din, pinalo-up ni Paul sa Ephesians 1:13. At hindi mo mabasa na after water baptism, siniliwan ka ng Holy Spirit. Doon lang sa tinatawag believe. May binanggit ba sa Acts 1:3-5 na Mark 16:16 o walang binanggit? Binanggit dito bro, sa diwa. Binanggit dito kasi nga doon, sabi niya, asinipod doon. After his passion. Dito, ang context, doon yun nangyari. Tatanungin kita mamaya kung saan ito nangyari na sinabi ni Apostle Luke dito. Narinig dito sinabi ni Kristo. Nako, next question. Okay, next question. Saang specific verse ng Acts 1:3-5 na sinabi ni Kristo na hindi water baptism ang bautismo sa Mark 16:16? Ito, Acts chapter 1 verse number 5, sabi niya, for yan truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. No? Siya ang nagbabaptize sa Holy Ghost at saan yan nangyayari? Doon sa faith. Doon sa faith. No, walang nangyayari na baptism sa tinatawag tubig. After tinatawag na pagsilyo, doon sa tubig. Ang pagsilyo sa Holy Spirit, doon sa tinatawag na pananampalataya. Yun ang baptism doon sa Mark 16. Next question. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapot kay babautismo ng Espiritu Santo na di malalaunan pa. Narinig mo ba nang basahin ko ang Mark 16:16 o hindi mo narinig?
Sa diwa nga, narinig ko. O, narinig Objection, ko sa diwa. moderator. Sabi ko ganito, sa diwa eh. Objection, moderator. Categorical ang tanong ko. Nang binasa ko ang Acts chapter 1 verse 5, may narinig ba siyang Mark 16:16 o wala siyang narinig? Meron or wala to, no? Brother affirmative. Sinagot ko eh, narinig ko nga eh, sa diwa. Sabi ko, narinig ko Okay. sa diwa. Okay. Okay, so narinig daw. Proceed bro sa paliwanag bro. Okay. Narinig ko nga sa diwa, hindi mo pala narinig yan ang diwa. O sabi niya nga doon, binasa mo na nga eh. Sabi niya si Juan na nagbaptize lang sa tubig, pero siya, si Kristo, ano nang matibay doon? Yung baptism ni Kristo sa Spirit na to. Kasi hindi ka na-baptize sa Spirit. Next question. Next question. Paano mo narinig sa... Time. Hindi naman... Hindi, 7 Okay. minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative. Dako tayo sa rebuttal. Brother Jando ng Catholic, your time start now. Okay, thank you, moderator. Ito ang nakakatawang debating dinanas ko. Actually, I look forward, pastor ang kalaban ko, ano? Pero, mukha yatang mas matalino yung nakadebate ko sa kanto eh. Nagbabanggit siya ng mga words, tapos pag tinanong, hindi to sa tema. Ito nakakatawang debate talaga, ano? Sabi niya, na binasa ko Acts 1:5, sabi dito, sapagkat tunay na si Juan ay nagbabautismo ng tubig, datapat kayo ibabautismuhan sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. Narinig mo ba ang Mark 16:16? Sabi niya, narinig niya sa diwa. Narinig si... Yung lang ako binanggit, paano mo narinig? Pag sinabi kasi, narinig, hindi galing sa'yo. Pero kung unawa mo, galing sa yung unawa mo. Malamang sa unawa mo nandoon. Pero pag sinabing narinig kasi, wala akong binanggit, paano mo narinig? Hindi ko akalain na joker pala makakalaban ko ngayon, ano? At saka dito ako natawa sa ano niya, sa mga claim niya na dahil kinontra ko daw yung ano niya, yung kanyang stand, ibig sabihin hindi daw si Kristo tagapagligtas. Ha? Mali. Fallacy yan eh. Fallacy yan. Ang tawag niyan is fallacy of false conclusion yan. Kung mo kay kinontra ko, ibig sabihin, para sa kanya, hindi na tagapagligtas si Kristo. Ano ba naman yan? O, sabi niya, hindi daw fallacy ang kanyang mga katanungan. Hoy, hindi mo na pag-aralan ng fallacy of false dilemma? Hindi mo na pag-aralan ng fallacy of false dilemma? Pag sinabing fallacy of false dilemma, wala dyan ang tamang sagot. Kaya ako lang 10 seconds kasi yung tanong mo, wala doon ang tamang sagot. Wala raw pala siyang kanyang katanungan. Kanina ka pa eh. Fallacy of false conclusion. Fallacy of assumption. O fallacy of presumption. Fallacy of false dilemma. Kanina ka pa eh. Loaded question fallacy. Mga tanong na may kahalong bintang. Ano ba naman? Walang fallacy? Wala raw fallacy. Pinaka-komedyante talaga to. Sabi niya, hindi niya may pagkakailan. Sinulat ko eh. Hindi daw sa iglesia ibibigay ang eternal life. Hindi, kung hindi sa kanya eh saan? Ano ba naman to? Hindi daw ililigtas ang church. Hindi ililigtas. Ba't siya tagapagligtas? Sabi niya, ligtas na ang church. Ligtas na ang church. Hindi niya ililigtas kasi ligtas na ang church. Kung ligtas na ang church, ba't siya naging tagapagligtas sa church? Pwede bang maging tagapagligtas? Iligtas na nga. Ano sabi ni Kristo? Ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor.
Paano ka hihingi ng doktor kung wala ka namang sakit? Ano ka, baliw? Ang ibig sabihin ng pagliligtas, inahilin tulad ni Kristo sa isang doktor. Ang mga may sakit ang siyang nangangailangan ng doktor. Ang sabi niya, hindi ililigtas ni Kristo ang church kasi ligtas na sila. Sila naging tagapagligtas. Parang ganito ba? Hindi gagamutin ni doktor ang mga pasyente. Kasi ang mga pasyente okay na. Basta naging doktor doon. At pag naging pasyente sila, ano ba namang klaseng kalaban itong nakalaban ko ngayon? I look forward, pastor ang kalaban ko. Kunyada daw. Tingnan mo, mismong apelyido, nagsinungaling pa. Hindi pala kunyada itong kalaban ko eh. Pero sa kanyang profile, ano siya, Ruben Kunyada. Hindi pala kunyada itong Oh. Nami-personal ito kasi middle name niya ng mama ko eh. Nami-personal ito eh. Middle name niya ng mama ko, anong pakialam mo diyan? Counter objection. Okay, counter objection, proceed, bro. Kanina pa siya namimerson sa akin, ignorante ako. Mga below the belt na mga message sa akin kanina, hindi naman ako nag-object ah. Ba't ka mag-object ngayon? Totoo naman talaga. Yung account mo, kunyada, tapos ikaw eh, ibang-iba pilito mo dyan. Kung Okay. magre-reklamo, backlash daw. Okay, so ganito mga kapatid ha. Sa akin kasi as long as hindi naman nagmumura at nababanggit naman yung Yes. apelyido, okay lang yan mga kapatid ha. Doon lang talaga sa pagmumura at personal na panglalait. Pero yung pagbigkas lang ng apelyido, kung may issue doon, kahit proceed pa din. Pero by the way mga kapatid, gusto ko lang i-remind si Brother Jando na na-offend yung kabilang panig pag binabanggit niya yan. Pero hindi ka nakakalabag ha. So proceed lang. Kanina nga, na-offend ako kanina. Umiti lang ako eh. Totoo naman talaga. Account niya is kunyada. Tapos, iba pala apelido niya. Nagsinungaling siya sa apelido niya. Ito pa. May binanggit pa siya kanina na na tinanong ko siya kanina, sino ang Bible scholar nagsabi? Sabi niya si Kristo. Ha, si Kristo Bible scholar? Ano nga si Kristo Bible scholar? Sinong Bible scholar ang nagsabi na yung bautismo sa Mark 16:16 ay hindi water baptism? Sino? Kasi nag-interpret ka eh. Kung hindi ka sana nag-interpret, malamang hindi ako magtatanong ng ganyan. Nag-interpret ka eh, hindi daw yung water baptism. Sino nagsabi? Sinong Bible scholar nagsabi? Sabi niya si Kristo. Ha? Si Kristo Bible scholar? Grabe ka, komedyante itong taong ito. Patawa naman pala to eh. Actually, nag-i-enjoy ako sa mga komedyanteng ganyan. Totoo lang, hindi ako galit ha. Ako'y nag-i-enjoy. Kaya ako napahilig sa mga programa ni Eli Soriano kasi patawa rin yun. Ngayon, hindi ko to naitanong sa kanya kanina eh. Sayang, hindi ko naitanong ito. Ha? Yung sa unang Pedro 3:20, ang tao naligtas sa tubig. Ano ibig sabihin ng tubig doon? Tingnan natin ha. Ating basahin yan sa Biblia. Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 20. Ito ang sabi ayan Nasa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Saan sila naligtas? Sa pamamagitan ng tubig na ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagligtas. Sa makatuwid bagay, ang bautismo. Ating basahin sa English ito. Ano sabi sa English nito ha? Which was a symbol pointing to baptism, which now saves you. Ano ba yan?
which now saves you. Hindi daw water. Basahin nga natin, di ba water? Oh. The days that Noah was building his boat, the few people in the boat, 8 in all, were saved by the water. Saved by the water. Oh, ano yung water na yan? Which was a symbol pointing in baptism, which now saves you. Oh, enough ba? Ba't kailangan ba kasi bautismuhan? Kung hindi pala sapat kung sapat na pala kay Kristo, Kristo lang sapat na, wag mo nang pabautismuhan. Mali. Kaya nga kailangan bautismuhan bilang palatandaan ng pagsunod kay Kristo. Sabi ni Kristo, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kung ayaw nilang gawin yon, kung hindi mahalaga yon, kung hindi sa kaligtasan nyo, ba't nila gagawin? Ano ba namang klaseng kalaban tong oh. Okay, dako Okay, tayo ready na sa ako. second cross ng ating affirmative. Pastor, your time start now. Okay, Brother Jando, ito yung ang tanong ko ngayon sa iyo dito sa Acts chapter 1, verse 3 to 5, no? Saan ba ito sinabi ni Kristo, sabi ni Apostolok? Doon ba ng time na sila ay nag-assemble sa Mark 16:16, yes or no? Yes, sila ay sa panahon na sila ay nag-assemble, sa Acts chapter 1 verse 15, nag-assemble sila doon, 120 in all. Oh. Next question. Okay, so agree ka na nag-assemble sila doon pa yan sa Mark 16:16. Dito ang ninarit ni Apostle Luke dito sa Acts chapter 1, 3 to 5 dahil nga past tense doon yun nakalagay. Tama, mali? Mali. Hindi naman during sa Mark 16:16 yan eh. Hindi yan during sa Mark 16:16. Bakit? Since sa Mark 16:16 ang nagsabi doon si Kristo. Yang nasa Acts, hindi naman si Kristo nagsasalita dyan eh. May nabasa ka ba si Kristo nagsalita dyan na patungkol sa ano? Sa baptism? Wala naman. Next question. Okay. Sabi mo hindi nagsalita si Kristo, no, dito sa Acts chapter 1. Ay ngayon, premise, sabi dito Objection. ni Apostol Luke dito, premise, Objection. sabi ni Apostol Luke, Pinutol niya yung sinabi ko. About baptism. Idugtong mo naman yung about baptism. Okay, counter objection. Proceed. counter, Proceed ba? counter po. Oh, dala na po lahat yan eh. Dala na po lahat yan, kaya yun ang tinatanong ko dito nga sa kanya. Dala na yun. Okay. Oh. So, ganito ang hatol muna sa ating moderator. So, either tama ang premise or mali, pinapayagan pa din ng moderator yan ha. So, proceed ka lang bro Ruben. Pag may problem, pwedeng gumamit ng 10 seconds. Pastor, proceed. Okay, ito po ang tanong ko, no? Ito. Sabi dito, no, sa Acts chapter 1, 3 to 5, sabi nga dito sa verse 4, and being assembled together with them, commanded them. So, ang assembled dito, past tense ba, yes or no? 10 seconds. Walang binanggit dyan na hindi bautismo ng tubig yan. Next question. Okay, Next sabi question. Sabi mo, walang binanggit dito na, na baptismo sa Spirit. Ay, ito, premise, verse 5, si Objection. Kristo, dito, sabi, Objection muna, Objection. objection, negative. Wala akong sinabi na baptism of spirit. Ano ba naman to? Kung binabanggit ko, binabago. Ang Okay. sabi ko, walang sinabi dyan na water baptism sa Mark 16. Ano ka ba? Okay, bro Ruben, counter po. magka-counter ka ba or magre-replace? Ayan nga, sabi ko, Mr. Moderator, sa Mark 16 nga, walang water. Ay, agree naman siya siguro kasi sabi niya nga daw, walang water. Okay. So, ganito, again mga kapatid, doon sa premise, either sinabi o hindi, kung sinong nagsisinungaling dito or nagsasabi ng totoo, pinapayagan pa din ng moderator na mag-premise ang ating nagtatanong. So, Pastor Ruben, proceed pa din. Time resume. Okay, ito no, premise nga, sabi mo kasi dito no, ay sabi ko kasi kanina sa iyo sa aking premise, sa aking stand, wala doon sa tubig sa tinatawag Mark 16. Ito nga sabi dito, itong tanong ko, mayroon bang sinabi dito si Kristo na sinabi ni Luke na ninarit niya, na sinabi ni Kristo, ye shall be baptized with the Holy Ghost? Mayroon ba diyan sinabi sa verse 5 ng Acts chapter 1? Mayroon o wala? Meron o wala? 10 seconds. Proceed.
Ayon sa Bible scholar na si Albert Barnes sa kanyang aklat na Barnes Notes on the Bible, ang baptism dyan sa Mark 16 is referring to water, application of water. Next question, 10 Next seconds. question. Okay. Sino ba yun ang mas paniniwalaan mo? Si Apostolok at si Kristo? Or yun ang tinatawag na mga tao lang na hindi sumulat ng Bible? Yes, alin doon? Pareho! Parehas. Kasi Bible scholar to eh. Pag sinabing Bible scholar, tugma sa sinasabi ng mga apostol at ni Kristo. Hindi siya sasalungat. Bible scholar nga eh. Next question. Okay, next question. So sabi mo pareho, no? So ngayon, ang sinabi dito ni Kristo, yung promise, no? Yung promise niya sa tinatawag na baptism, ano ba yung promise sa baptism sa kaligtasan? Yung Holy Ghost or yung tubig? Yung tubig, ang baptism. At ang bunga ng baptism, yung Holy Ghost. Kaya nga, mag-connect to. Huwag mo paghiwalayin. Connected yun eh. Oh, next question. Next question. Okay. So sabi mo ang tubig. Ngayon, kasi ang tanong ko kung alin ang promise ni Kristo sa kaligtasan, yung baptismo sa tubig or spirit, sabi mo ang tubig. Ngayon, basahin mo dito, sabi dito, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost, not many days hence. At sabi dito sa verse number 4, wait for the promise of the Father. Ano ba yung promise na i-baptize ni Kristo sa tao na nanampalataya? Yung tubig, kaligtasan, or yung baptism sa Holy Ghost? Alin? Una, tubig. John 3:5, tubig. Pagkatapos yung Holy Ghost, yung ano sinasabi mo ngayon talata. At saka 1 Peter 3:21, talagang tubig ang nag-save sa inyo. Oh, next question. Sabi mo sa 1 Peter chapter 3:20, ang tubig yung nagligtas kasi yung ginamit mo doon sa time yun ni Noah. Tama ba yun? Yes or no? Ay hindi, mali. Yung time ni Noah, niligtas sila sa tubig. Pero sa panahon ng mga apostol, ito ay kahawig sa bautismo na siyang nagligtas sa inyo. Hindi mo binautismo yung panahon ni Noah eh. Next question. Okay. Next question. Yan nga, clarification ko nga, sabi ko nga sa iyo, kasi ginamit mo yon yung ang nagligtas kay Noah. So ibig sabihin nga doon, yung sa time ba yun ni Noah ang sa talata, yes or no? No! Ang sinabi doon, niligtas sila sa pamamagitan ng tubig. Tapos yung tubig na yun sa panahon lang ni Apostol Pedro, ininterpret niya na siyang bautismo na nagligtas sa inyo ngayon. Hindi naman yung mga tao ni Noah yung sinabihan doon eh. Oh, next question. Next question. Kasi ang sinabi doon sa talata, no, nabasa natin, binasa nga kanina mismo, ikaw mismo nagbasa, sabi doon na silang Noah at ang kanyang pamamahay, 8 sila ay naligtas doon sa tubig. Ngayon, kung tubig ang nagligtas sa kanya, kasi nga sabi mo naligtas sila sa tubig, si Noah at ang kanyang pamamahay, ito ang tanong. Historically, balikan natin sa Genesis, ano ba yung tubig na pinadala ng Diyos doon? Tagapagligtas ba ni Noah at ng kanyang pamilya or pinadala ang tubig doon para mag-destroy sa lahat ng tao? Alin? Ay, ang sabi sa 3:20, sila naligtas sa tubig. At sabi ni Apostol Pedro, ito ay simbolo. Counter objection. Moderator. Objection, proceed. Objection po. Kasi Objection. ang tanong ko po, categorical, kung alin doon. No? Kung Alin yung- tagapagligtas ba yun ng tubig na pinadala ni Noah or mag-destroy sa tao? Sumagot ako sa categorical mo rin. Sabi ko, naligtas yun. Naligtas daw, bro. 20. Okay, proceed. Sinagot Naligtas ko daw, naman bro. yung categorical eh. Ba't ka nag-object dyan? Ba yung ano ko, ano? Wait lang, bro. Ganito, bro, Ruben. Ganito muna, bro. Klaruhin mo muna yung pagpipilian tapos ibigay ko kay Jando, ha? Para clear. Sige. Ito po, Mr. Moderator, ang sabi ko, hindi ko sinabi na niligtas. Ang sabi ko, alin ba doon yung tubig sa time ni Noah, pinadala ba sa kanya at sa kanyang pamilya para tagapagligtas nila or para mag-destroy doon sa lahat ng mga tao? So, ang pagpipilian Base dito, sa Genesis, tagapagligtas nila or taga-destroy. Bro Jando, pipili ka ba, bro, sa dalawa or mag-counter-object ka? Fallacy of false dilemma, moderator. Kaya 10 seconds 10 ako. seconds, proceed. Oh, yung tubig doon, nagligtas sa kanila. Symbol of baptism which now saves you. Yung you dyan nakausap ni Pedro, hindi yung panahon Next ni question. Noe. Kawawa naman. Okay, next question.
Ngayon, kung tagapagligtas yan, yung tinatawag na baptismo Objection, sa tubig. moderator. Objection, proceed. moderator. Objection, negative. Ano yan? Pinagbabago niya yung words eh. Di mo ko maluloko. Pastor ka talaga. Sabi dito, saves. Wala namang binanggit na savior eh. Ano ka ba? Okay, Huwag mo okay. ginagawang tagapagligtas. Huwag Okay. mo tagapagligtas, huwag mo kaming savior. Okay, Wala mo sinabi savior dyan eh. okay na. So, Pastor, may counter objection ba or magre-replace ka ng tanong? Okay, magre-replace ako ng tanong ito. Proceed. Time resume. Okay, kasi pag sinabi doon bro, sinabi kasi doon sa talata, save by water. Pag sinabing save by water, ang tubig ang nagligtas. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng nagligtas? Tagapagligtas? Yes or no? No. No. Kaya nga saves you eh. Yung saves, kung pag-aralan mo ang grammar, iba yung sa savior. Saves nga eh. Ano ba naman to? Okay, Fallacy sunod of na tanong. equivocation. Next question. Okay, sunod na tanong. Time. Ngayon, 7 minutes time. nasa- Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. So dako tayo sa final conclusion. Tama na dito si Brother Jando. Bilang negatibo na Jesus Christ alone ay enough sa kaligtasan. Your time start now, bro. Ay, nagiba talaga yung kanyang stand. Bakit? May nabasa ako rito, oh, which was a symbol pointing to baptism, which now saves you. Which now saves you. Tagalogin natin. Ano sabi sa Tagalog dito? Oh? Sabi ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Oh, Jesus Christ is enough ba? Ha? Sinong kausap ni Pedro dyan? Sinong kausap ni Pedro dyan? Yung mga tao sa panahon ni Noah? Mali. Ang kausap ni Pedro sa 3:21 ng unang Pedro, mga Kristiyano. Mga Kristiyanong kausap ni Pedro, dyan din mo yung mga tao doon sa panahon ni Noah. Kasi hindi naman sila binautismuhan. Sila ay nailigtas sa tubig. Sila ay nailigtas sa tubig. Ang tubig ay larawan. Kumbaga metaphor ba? Ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. So, Jesus Christ is enough ba? No, tinan nyo. Kailangan ng bautismo eh. Tubig. At saka, sabi niya, tinanong ko siya kanina, sinong Bible scholar ang nagsabi na yun ay hindi tubig? Mark 16:16 ni Albert Barnes is baptized. Ano ibig sabihin ng is baptized? Is initiated into the church by the application of water, as significant that he is a sinner and needs the purifying influences of the Holy Spirit. Hoy, protestante ka. Itong ginamit kong Bible scholar, protestante rin ito. Salungatan kayo? Ha? Ito Bible scholar to, ikaw hindi ka naman Bible scholar. Kaya kung pataasan lang ng kaalaman, mas mataas ang nalalaman ni Albert Barnes compare sa'yo. Ha, Ruben, ano pangalan nito? Pinagbabago apelido eh. Ano to pangalan nito? Ruben, tinan ko yung pangalan niya ha, Ruben Baklas. Kala ko ba kunyada? Hoy, yung account, palitan mo yung apelido ng account mo, huwag mong gawin kunyada. Hindi ka naman kunyada eh, Baklas ka naman pala eh. Tapos ito, nagiba yung stand niya. Sabi niya kanina, hanggang sa final conclusion, mananating nakatindig. Ang gibang-giba sa unang Pedro 3:21 eh. Gibang-giba. Ang ginawa niya, playing with words, ginawang tagapagligtas ang tubig. Ang tagapagligtas. Pag sinagip ka ba ng pulis, savior na ang pulis? Ano ba naman to? Nagligtas sa kanila ang tubig. Ang larawan ng tubig ay naglalarawan sa bautismo na nagligtas sa inyo. Na nagliligtas.
O nagliligtas, present tense. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo. Sinong inyo ito? Christian ang kausap ni Pedro dyan. Ano ka ba? Christian. Takaod sa ano niya? Kiniklaim niya yung Baptist True Church. Tapos, si Bishop Ignatius, the third Bishop of Antioch, hindi pala niya kasamahan. Talaga di niya kasamahan yun. Kasi ang iglesia, pinangalanan niyang Katoliko, di naman Baptist Church eh. Oh, yung Baptist Church, nagsimula talaga yan sa panahon ni John Smith. Kaya ang Baptist Church is 416 years old lang. Nagsimula noong 1609 hanggang 2026, 416 years old lang ang Baptist Church. Paano naging true church yan? Nauna pa kay Martin Luther dyan, 500 years old eh. Oh, so ibig sabihin, giba ang tema niya. Giba, wasak! Hindi talaga may tanggi, kaya ginagawang tagapagligtas ang tubig. Tagapagligtas. Ay, Papa. Kawawa naman. Desperado na. Oh, kaya panlilito. Pinag-aralan ko to eh. Yung mga itong anong uri ng tema, panlilitong gagawin niya rito. Talaga panlilito. Talaga, ang daming fallacy of false dilemma ginawa. Ha? Okay na sana sagot ko eh. Kaso lang, binaglang ginawang tagapagligtas. Di naging false dilemma. Kasi wala doon ng tamang sagot. Oh. Amo? Thank you. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. Dito din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na Jesus Christ alone ay enough sa kaligtasan. Your time start now, Pastor Robel. Okay, magandang gabi ulit, no? Maraming salamat at sa moderator. Mga kapatid, no, nakita ninyo, nakatayo pa rin yung ating tindig. No? Yung ating tindig na Christ alone is enough for salvation kasi nga, hindi ang nag-iba, Jesus Christ, siya lang yung savior ng lahat ng sinner. No? At wala nang iba pa. Kaya nga sinabi niya, kita nyo, maling-mali talaga. Akalain nyo yung 1 Peter, hinayaan ko lang na gamitin niya yon kasi gusto ko talaga gamitin niya yung 1 Peter chapter 3, hindi niya unawaan ang talata. Na sinabi doon, verse 20, na si Noah saved by water at ang kanyang pamilya. Hindi niya naunawaan, hindi kasi marunong ito sa tamang exegesis ito at hermeneutics. Ang ibig sabihin doon na saved by water, ibig sabihin, niligtas sila ng Diyos sa kapamakan ng tubig. Kasi nga, historical yun, ginamit yun ni Pedro. No, sa mga Kristiyano na si Noah, na saved sila sa water. Ibig sabihin, Brother Jando, nagsisinungaling ka kasi hindi mo alam ang katotohanan, na nasave sila sa water, saving water doon sa kapamakan ng tubig. Ay literal mo na tubig yung nagligtas. Ay ngayon, basahin ko premise. Kaya nga, sabi ko kanina sa'yo, pinapili kita, hindi yung false dilemma, puro ka assumption na false dilemma ang tanong ko. Hindi yung false dilemma. Kaya nga sinabi ko, kung sa balikan sa Old Testament, historical, chapter 6 ng Genesis verse 17, sabi dito, and behold, I do bring a flood, sabi ng Diyos, of waters upon the earth, to destroy all flesh. O pinadala yan to destroy all flesh kung hindi ka mananampalataya. Sabi niya, wherein is the breath of life from under heaven and everything that is under earth shall die. Para mamatay sila sa tubig. Pero sino na save sa water? Hindi sila namatay sa water. Bakit? Sabi dito ng Hebrews chapter 11, verse number 6, sila ay nanampalataya sa Diyos, kaya sila ay naligtas at ang kanyang pamamahay. Kaya doon, pinutol mo yung 1 Peter chapter 3, verse 21, basahin ko, sabi dito, the like figure, no, sa kanyang larawan, kaya sa larawan, whereunto even baptism doth also now save us. Kaya yung larawan doon sa baptismo, sabi niya ngayon nagligtas, not putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God. Kaya nga sinagot dito dito sa last phrase, sabi dito, by the resurrection of Jesus Christ, yun ang tinatawag na picture or larawan ng baptismo na nagligtas sa kanila, kay Pedro at sa iba pang nanampalataya, si Kristo. Kaya nga ang tao, ginaganyan, no? Ang sa inyo, mali nga inyong baptism. In fact, binabaptize ninyo. Ay yung nanampalataya, ginaganon sa tubig. Kasi picture out yun na si Kristo, namatay sa cross, inilibing, nagdanak ang dugo para sa iyong kasalanan, para maligtas ka kung mananampalataya ka, inilibing at nabuhay muli. Yun ang picture out sa baptism, yun ang nagligtas si Kristo. Kaya hindi po yun, Brother Jando, no? At sa ating mga tagapakinig dyan na hindi alam ang kaligtasan, hindi po yung water.
nasave sila sa water sa kapamakan. Yun ang ibig sabihin. Kaya tinanong kita kanina, sabihin mo lang palusot mo yun eh. Na pulse de Lima. Hindi pulse de Lima. Tinanong kita kung ano ba sa time ni Noah ang tubig pinadala ng Diyos, kaligtasan ba nila or kapamakan nila kung hindi sila mananampalataya. Eh ayaw mong sagutin. Pati yung eternal life, tinanong kita kung saan matatanggap. Doon ba sa iglesia? Sa pagpasok sa iglesia o pag-anig? O doon lamang kay Kristo? Ayaw mo naman sagutin, hindi naman yun hindi naman yun pulse de Lima. Oh. Kasi pinapipili nga kita kasi ang sinabi kasi sa Biblia, si Kristo lang, yun ang aking stand eh. At sa Bible yun. Oh, at dito naman sa tinatawag na Acts chapter 1, nagsisinungaling ka na yung tinatawag mo na si Kristo si Kristo hindi nagsabi doon sa Mark 16. Sa Mark 16 yun. Oh, bakit nandito pa ba si Kristo sa Acts chapter 1? Wala na siya dito, ninarrate lang ng apostolo, no? At ito brother Jan at sa mga nakinig diyan, alam niyo po bakit itong story diyan sa i-clarify natin yan sa pangalan ko diyan. Kasi yan, apelyido ng lula ko yan, yung kunyada. Kasi dati kasi na-restrict ito yung isa ko, yung Robin Francisco Baclas, no? Kaya po dati nagawa ako ng isa kasi hindi ako makagawa pag apelyido ko pa rin dalhin ng Baclas. Pero hindi ako nagsisinungaling, no? At walang yan, at hindi ako nami-personal sa inyo. At mahal namin kayo. Mga kapatid, mga kaibigan, no? Salamat na itindig natin ating paniniwala kay Kristo na siya lamang ang tanging tagapagligtas at walang iba. At yun po sa ating katugali, kahit kayo, mahal kayo namin, nagpipray kami na maligtas kayo. Kaya manampalataya kayo sa Panginoong Hesus na tunay na pananampalataya, may pagsisisi na siya lang ang tagapagligtas, hindi ikaw, hindi ang iglesia mo, o ano man yung gagawin mo, kundi si Kristo lang manampalataya ka manalig na may pagtanggap na siya lamang ang panging gospel or ebanghelyo ng iyong kaligtasan at walang iba. Sabi ng 1 Corinthians 15:1-4, at doon ka maligtas, doon ka makatanggap ng eternal life, mga kapatid, mga kaibigan, at hindi po sa ating tinatawag na iglesia. Kasi ang iglesia ligtas na yan. Kaya nga sabi kanina, Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Baptist and Catholic. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito saan man kayo nakapanood mga kapatid ngayon. So nahin natin si Pastor, pasalamat lang. Okay, once again, magandang gabi at sa ating moderator, moderator si Brother Rasya. At maraming salamat dito Baygas pag-moderate. At maraming salamat sa iyong pag-moderate sa amin. At kay Brother Jando din, kaibigan ito natin, hindi tayo namin. So, Brother Jando, salamat din sa iyong time at sa lahat ng mga nanonood, at sa mga kapatiran, at sa ating kasamang apologies, Pastor R.A. Quintes, Par Frederick, at saka Pastor Jerome, doon sa sinashoutout natin doon sa kanila sa San Miguel, Zamboanga. So, at sa iba pang kapatiran, maraming salamat sa panonood at sa ibang mga kaibayong pananampalataya. Maraming salamat bang iyo, moderator. Yeah, syempre, Brother Jando, pasalamat din. Okay, salamat sa lahat ng mga nanood at nag-enjoy at natawa sa debateng ito.